Proverbs chapter 3. Sa libro ni Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. 9 and 10. Proverbs chapter 3, 9 and 10. Tayo po isabay basahin ko. Lahat po tayo magsitayo for the rest of the reading of the Word of God. Dito po sa 9 and 10. Go! Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy treasures shall burst out with you, wine, O God Almighty. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa. Salamat po sa choir, special number, at ang mga newly baptized. Salamat po, Diyos, sa lahat ng mga attenders na dumalo ngayon, at ikaw po, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa. Nabigyan mo pa kami, O Diyos, ng patibay ng pananampalataya upang kami po, O Diyos, laging mainit sa larangan ng paglilingkod na ikaw magita sa lahat ng panahon sa buhay po namin na hinaram namin sa inyo. Nalayan po ang presensya ay kumilos, maging hamon sa mensahe sa bawat isa. Help the servant na ay mamamit natin ang hindi thy power and help, O God, that I can speak thy word fully, that they may understand, O God, na ikaw makita sa mensahe. Lagi mo ako'y problema. Salamat sa lahat ng Jesus Christ, I pray. Amen! Lahat po magsiupo. Sa libro ni Proverbs, maliwanag na sinabi ng banal na kasulatan, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. First fruits, pinagpaguran. Yung pong honor, paggalang. Yung substance, with thy substance. Katulad yan, example po, substance. Katulad po ang ating kalakasan, resources. Ganyan, physical resources o spiritual resources, ay kailangan tayo pong respetuin o galangin po yung pinanggalingan ng lahat. Yung first fruits, physically po, ay ito po tinutukoy yung pinagpaguran. Hello, makinig po, ladies and gentlemen. Pinagpaguran po, ibig sabihin yan. Kaya, sa spiritual na fruits naman, ay yung pong bunga spiritually. Ano ba yung bunga spiritually? Nag-invite ka ng isang bisita, at nung pumasok po dito, nakilala niya si Kristo, at tinanggap niya at naligtas, bunga spiritually po yun. Ikaw ang channel bilang ginamit ng Diyos at nagkaroon ng kaligtasan. Yung pong mga increase, yung pong first fruits increase, yung pong blessing, yung first fruit, kung sana isang hektarya, makinig po, ladies and gentlemen, isang hektarya, dati umaani ka na 130 kabals. At sa magitan ng panalangin, naging 160 o 150. Nag-increase. Okay, ganyan. Nag-increase po, physical po yan, na fruits. Yung spiritual, increasing fruits. Yung kung nakonvert na anak ng Diyos, nagbunga rin. Increase. Lahat ng mga bagay na yan, ay paggalang, pagre-respeto, panagrespeto kiniapo Diyos. Magsasalita ako Ilocano kasi pero hindi makatindi ng Ilocano dito, kapatid. Panagrespeto, panagraem, taday panagraem, panagrespeto, yun po ang karamihan na wala sa mga Kristiyano. Yun po ang maraming wala na ganitong ugali. Pero binanggit ng banal na kasulatan na ang paggalang, pagre-respeto, anuman yung mayroon ka na resources o pinanggalingan ng income, yung first fruits na pinagpaguran mo po, at lahat po ng dagdag, ang sabi po ng Bible, hindi po iyan po ang nagbibigay sa iyo ng pag-alis na hindi rumispeto, yung nagbigay lahat ng mga bagay na ito. Dapat nananatili po yung pong paggalang. At ang sabi ng verse 10, so shall thy barns be filled with plenty. Hello, sa magtatanim ng palay upang ikamalig, mapuno kuma. Kamalig, inudigay, pagipimbakan, tipagay. Mapuno kuma. And thy presence shall burst out with new wine. Yung wine na tinutukoy po dito, ito ay blessing wine, hindi po yung wine na ginawa ng tao na kakalasik. Pag ang tao ang gumawa ng wine, sigurado na, wicked wine.
Bakit? Yung kasing terminong wine na ginagamit, itong mga logician, pag wine ay ginamit, nakakalasing. O, gawa ng tao yan, automatic yan. Hindi pwedeng magawa ang wine without man. Tama naman yun. Pero ang tinutukoy ng Bible na wine, kahit nasa Old Testament, sa Matthew, yung wine na tinutukoy po dito, hindi po yung ginawa ng tao, hindi yung pong ginawa ng Diyos. Dahil kung perfect ang gumawa ng wine, perfect din ang wine. Tandaan niya. Kung ang wine na tinutukoy po yung sa Matthew, na sinabi ng Apostol Pablo, uminom kayo ng kunting alak para pampagaling ng tiyan. Kasi noon, wala pa itong mga katulad natin ng mercury drug, yung mga pampagaling ng sakit sa tiyan. Yung wine na ginawa ng Diyos is always perfect. Pag wine na ginawa ng Diyos, wala pong wickedness. Pag ininom mo yan, hindi ka malalasing, magagamot ka pa. Yung gawa ng tao, magkaroon ng kalasingan kasi ang gumawa ng tao makasalanan. Wala pong perfect na gawa ng tao na magiging equivalent to the wine ginawa ng Diyos. Una, ang gumawa, perfect. Ang gumawa, si Jesus Christ na gumawa ng wine, nung mayroong wine sa Kanaan, ay perfect po yun. Dito sa wine na ginawa ng tao, dahil makasalanan, nagkakasala, resulta ng wine. Okay, maliwanag po, hindi natin po binsahin yun, dahil na ilang beses po nabanggit po yan. Kaya, yung kamalig, yung pong imbakan ng palay, di kayo pagiduldulinan ti pagpagay, kaya di kayo pagiduldulinan ti makan, mapuno dag ito no adda tayo ti panagrespeto, panagrayong iti Diyos, kadag iitid na kada tayo, nga adda kada tayo. Ang lahat ay binibigay ng Diyos sa atin. Katulad po itong mga substance, itong mga resources natin. Physical, katulad po ang ating kalusugan. Physical, katulad po yung binibigay ng Diyos na blessing. Physical, katulad po yung pinagpaguran natin at nagbunga at nagiging fruitful. Spiritual, nagbunga ka rin spiritually. Kung ang mga bagay nito ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kahit nag-increase yan, nanatili yung respeto at paggalang sa Diyos, yun ay gusto ng Diyos yan. Kaya, ladies and gentlemen, makinig po maigi. Ang sabi po ng Bible, dito sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Yung pong tinutukoy na word o earth, lahat mayroon po dyan at lahat na nakalagay po doon pag-aari ng Diyos. Naayon sa Psalm 24 verse 1. Sa Psalm 50 verse 10 and 12, lahat po ng hayop sa kagubatan ay pag-aari ng Diyos. At lahat po ng mga ibon, saan? And there's 1,000 hills, yung mga burol. Lahat po ng 1,000 hills dito sa burol na ang mga ibon ay lumilipad. Ang mga ibon nandun sa kabundukan. Lahat ng mga mababangis na hayop, pag-aari ko, sabi ng Diyos. Makinig po. Sabi ni Haggai 2:8, the silver is mine and the gold is mine, said the Lord of hosts. Ang ginto at silver ay pag-aari ng Diyos. Ngayon, kaya sabi po ng Bible, yung mga bagay na pag-aari ng Diyos, pati sanlibutan pag-aari ng Diyos. Makinig po. Ano ay yung pinili mo maging kapartner mo sa buhay, sa hinirang natin? Ang sabi ng Bible, I am your partner when you receive Jesus Christ, being a personal Savior. Noong tayo po ay tinanggap si Kristo Jesus bilang ating tagapagligtas sa Panginoon, si Panginoong Diyos na lumikhang lahat ang iyong kapartner. Partnership. Kaya ang title ng mensahe po ay no one has ever become poor by giving. Wala pong naging mahirap sa magitan ng pagbibigay. Ladies and gentlemen, hamulin ko kayo. Yung pagbibigay, narapat ka bang magbigay? Kahit hindi babanggitin, pati buhay mo, surrender mo. Kasi walang kwenta ang pagbibigay kung ang buhay mo hindi mo surrender. Kahit hindi sasabihin ng Diyos yan, obligado ka. Kung sinabi na siya, pag-aari ko ang world, pag-aari ko lahat nandito sa lupa nito, pag-aari ko lahat! Ano ka ngayon? Kaya honor the Lord with all thy substance, and with the force of all thine increase. Kung maliwanag na ang Diyos ang ating kapartner, kung ang lupang kapartner,
Subukan mong ikaw, partner ka, partner po tayo. Kapartner mo si Ayala sa business. Papayag ba kaya si Ayala? Si Lusyutan. Sige, iwan ko, si Brother Richard, kung gusto niyo kapartner yung walang-wala. Ang mayroon sa busa ay piso, ikaw ay mayroon kang milyon. Mag-partner kayo sa buhay. Sige nga. Ang sabi po ng Bible, kung pag-aari ng Diyos ang langit, heaven, stars, lahat po mayroon sa taas, pag-aari ng Diyos, pati mayroon sa lupa, makipag-partnership sa'yo. Di ba malaking privilege yan na ikaw ay kapartner niya, na ikaw ay tutulungan, na ikaw ay puprovidean, na ikaw ay puprotektahan? O bakit? Sabi po ng Bible dito po sa, basahin natin. Dito po sa 1 Chronicles 29 verse 12. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all. Kayamanan at paggalang nagmula sa iyo. Sa Ecclesiastes 5:19, every man also to whom God hath given riches and wealth hath given him the power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor. This is the gift of God. Sorry. Kayamanan man na mayroon ka, ano man yung mayroon ka na pinagkaloob ng Diyos, binigyan ka lamang ng pagkakataon na angkinin ng mga ito dahil permitted by God. Amen? Tandaan niya. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father. Ito po yung gusto makipartner sa akin. Kung ang kapartner mo ay bigatin, masaya ka. Amen? Kung kapartner mo si Ayala, sa kanyang buong Ayala, siguro pag tawagin ka, okay, may meeting po tayo sa ganitong oras at araw. Mayaman yan. Ayaw mong maghintay si Ayala. Di ba? Sa kanya lahat ng Fortuner, sa kanya lahat ng bigatin, Land Cruiser na 6 million, sa kanya lahat yan. Tapos sasabihin mo, Mr. Ayala, hindi ako makakarating. Bakit? May trabaho ako ngayon. Meron pang mas higit kay Ayala. Itong may-ari ang lupa at ang langit. Pag sinabi niya, huwag yung kakalimutan ng pagtitipon, ikaw pang wala. Mga ka-blessing nga. And yet God says, God is our partner. Partner. Sinabi Diyos, di ka partner mo din yan. Kaya, bilang anak ng Diyos, ang tao ay inuutusan ng Diyos to cultivate the land na nilikha ng Diyos ang lupa. Cultivate. Wala man nalikha na mayroong bakal kagad. Wala. Nagmula tayo lahat sa alabok. Nag-umpisa tayo sa pagbubungkal ng lupa na wala pang bakal. Kasi wala pang bakal, no? Nag-umpisa lahat sa lupa. Anong pagtitil mo sa ground? Ano bang, anyang iti pagbungkal mo, pagkalim di daga? Siyempre kayo. Mga lakati kayo, di kayo, pinaraswa na ako Diyos kayo. Iso, kasi mo di daga. Pagbubungkal. Hanggat naka-invento mo tayo ng bakal, yung pag-araro, ganyan. Kaya, maliwanag po na sinasabi ng banal na kasulatan na tayo po ay taga-bungkal ng lupa because we are from the dust. Ang pinagmulan ng pagkain natin is from the dust. Ngayon, ang pamumuhay natin sa lupang pansamantala ay tayo po ay namumuhay sa biyaya ng Diyos. Ngayon, hahamunin tayo ng Diyos at tayo po ngayon ay magkakaroon ng partnership. Saan tayo nagkaroon ng partnership? Partnership sa Panginoon. Mayroon tayong rule of partnership. Una, partnership began when Christ saved us. Tayo po ay nagkaroon lamang ng partnership sa Diyos noong tayo po iniligtas ng Diyos. Nagkaroon kayo ng partnership sa kasama mo noong ikinasal mo, lifetime partner. Okay? Sa magitan ng pagdideklara, Mr. Juan in Colaro, by the authority vested in me, you are now husband and wife. Di ba ganun deklara? Okay? Dahil po sa indwelling of the Holy Spirit, God's presence in us, dito nag-umpisa po ang partnership.
Tandaan niya. Dito po nag-umpisa ng partnership. Kaya yung partnership natin sa Diyos ay bigyan naman natin ng halaga. Mahalaga ang partnership natin. Makipag-partner ka sa isang abogadong magaling. Kung ikaw ay mahina, walang pinag-aralan, ayaw ng attorney sa'yo makipag-partner. Bakit tayo magpa-partner? Wala kang ibibigay sa akin. Yung mayayaman, ganoon din. Ano ibibigay mo sa akin? Makipag-partnership ka sa akin. Magkaibigan po tayo. So, paano kita tutulungan sa kahirapan na gusto mo kung wala kang may tutulong naman sa akin? Yun ang rule ng tao. Partnership. Pero iba ang langit. Yung langit po na gusto mong ipag-partner sa atin, una, iniligtas po tayo sa impyernong apoy. Pangalawa, yung indwelling nakatira sa atin ng banal na Espiritu Santo. At ang pangatlo po, God's presence in us. Yun po ang umpisa ng partnership sa Diyos. Magpasalamat po tayo sa Diyos dahil ang kapartner po natin ay ang may-ari ang lahat. Siya pa ang nagligtas sa atin sa impyernong apoy na tayo papuntang langit nung mayroon po tayo sa tatlo. Kaya pinag-uutos ng Diyos ng lahat na pinagpaguran mo ay 10% sa Diyos. Obligado ba ang tao na 10%? Sige. Ang sabi po ng banal na kasulatan, yung 10% dapat nagbaliktad. 90% sa Diyos, 10% dapat sa atin. Bakit, Pastor? Dito lang sa tirahan natin, mungkalin mo ng isang lupain na pag-aari ni Juan. Labor lang sa'yo. Magkano ang partihan? 15 ka ba sa'yo? May-ari ko yung 85 kaba. No, 100 ani sa isang kaba, ay sa isang hektarya. 100 kaban sa isang hektarya, palagay mong gano'n. Ang mapunta lamang sa iyo ay 15 kaban. Ang mapunta sa may-ari, 85 kaban. Ayun ang partihan, di ba? Oh, nagpartner kayo, siya ang boss, ikaw ang laborer. Dahil sa kanya, ang binhi, sa kanya ang abuno. Lahat ng gastusin ng taltalon, bukid, ay sa kanya, yung may-ari. Sa atin lang po, labor, pawis, pagod, yun lang sa atin. Kaya meron tayong kadaanihan, 15 o 20 ka ba? Ang Diyos, pag-aari niya, hindi lang po yung lupa, pag-aari niya pa ang hangin, pag-aari niya ang tubig, pag-aari niya ang buhay mo, pag-aari niya ang ating hininga, binibigyan po tayo ng protection, isinama po tayo po yung mga partner ng Panginoon, kahit walang-wala tayo, ay siya ang Diyos pa rin, ang tagapulong, tagaprotekta sa atin, humingi ka sa Kanya, ibibigay sa'yo. Ang hinihingi sa'yo, hindi 85, kundi 10% lamang. Sige nga. Dishonest pa rin tayo, maraming dishonest po dito. Alam mo ang sweldo ng teacher, alam mo rin ang sweldo ng opisina, office mo. Kung sabihin mo, Pastor, hindi ko, ang farmer, alam mo rin ang farmer. Dahil naging farmer din ako. Driver, ayaw ko sa sweet lover. Depende sa mga driver, ang driver, iba ko kay Joey. Ayun si Joey, isang biyahe lang po ng papuntang Manila hanggang dito, iwan ko 1,000 o 500, mababa yung 500. Tama, sir? No. Sa 1 linggo, magkano na yun? Oh. Sige, alam ko. Pero accountable kayo sa Diyos. Sasabihin ko sa iyo, prangkaan. Hindi ka pa nagbibigay. Alam, pinakamataas ito, 10,000 ang kanyang first fruits. Ang sweldo niya, 10,000. Ibinigay niyang buong 10,000. Bilib naman ako sa kapatid na yan. Buong 10,000 ibinigay. Babae ko yun. Ha? Sweldo niya isang buwan, 10,000. Mababa yun. Noong 13, noong 2013. 2013 po yun. Nag-umpisa, ang first post namin dito, 2013. Buong sweldo, bigay 10,000. Hindi ko na sabihin ng pangalan. Mayroon naman isang lumitaw na babae, ang kanyang buong sweldo, 20,000. Nung nag-increase, naging 35,000. Nung nag-increase, 45,000. Nung nag-increase, hanggang 60,000. Binigay niya buo, 60,000 monthly niya. Nabibless naman niya tao. Kaya ang sabi po ng Bible, wala pong naging pobre yung given. Kundi laging pinagpapala ng Diyos. Kasi nangako ang Diyos I will bless. The highest blessing that we should receive
Not to receive, but to give. The highest blessing. Kasi nung nagbigay ng Diyos sa atin bilang wala tayong kabuuan, nung nagbigay, the highest blessing ibinigay niya, the only begotten Son. Kaya mong tapatan niya? Yung mahal mong anak, ang ibibigay mo sa mga taong sentensyado sa apoy na impyerno, sentensyado sa silya elektrika, nagkasala po sila, at sila po'y dapat may bulig doon. Ang hinihingi ka bayaran ay yung kaysa sa mong anak, kaya mo ibigay yun? Siyempre ako, kung ako, wala, nagkasala sa batas na, kaya po ang batas papago sa kanila. Pero, hindi po, nagdalawang isip ang Diyos. Yung kanyang sinisiltang anak na kaysa-isa. Ibinigay niya, wala pang kasalanan niya. A perfect Son. Masunurin na anak. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Ibinigay niya para sa atin. Kaya mong tapatan niya? The dearest heart is ibinigay niyang regalo para sa atin. Hindi natin kaya tapatan niya, mga kapatid. 10% lang eh. Kung bakit ko sinasabi sa inyo, gusto ko ang Diyos pagpalain kayo. Ang Diyos mayaman, hindi niya kailangan ng ating pera. Kung bakit kang inuutusan ng Diyos commanded, na tayo po ay magkaroon ng tithes 10% because God wants us to be blessed. Tingnan niyo ang nangyari. Makinig po, ladies and gentlemen. Nasa hospital kami ng Philippine Heart Center. Yung first fruits natin, hindi tumigil ang gawain po ng Alicia. Through phone, o kumusta ang gawain dyan. Habang kami po'y nasa hospital. Tuloy ang construction dyan. Habang nandun kami sa hospital. Tuloy po ang tinutukoy natin, pinag-pray natin na anniversary. Ako ang nakiusap sa speaker sa Maynila. Pinag-pray namin na schedule ng anniversary. Tuloy ang anniversary. Sa alaala sa gusto namin, lumago kayo in the faith at magbunga kayo spiritually para purihin yung manaman ng Diyos. At kayo naman ay magbunga. Mahirap bang gawin nyo? Kung kapartner mo ay ang Diyos na lumikha, bakit hindi natin sundin yung sinasabi ng banal na kasulatan? Just obey and you have a blessing. Amen. Alam niyo mga kapatid, kaya dito po sa ating partnership, hindi tayo nararapat maging partner ng Diyos. Kahit kundi wala tayong karapatan kapartner. Dahil sa only begotten Son, nagkaroon tayo ng naabot yung standard ng Diyos because God made a remedy for us to meet the standard of God the Father through the Son. Kasi yung anak, yun po ang mediator. Mangibabay. Hindi po mangibabay dyan. Isupay yan niya. Isut taga-redeem. Kaya, itong ginawa ni God the Father, a partnership, was violated. Bakit violated? Nagkaroon ng violation. When? Nung tayo po'y agkupit. Kupitin mo ang Diyos. Yung ibibigay ko, Panginoon, ng 10%, pwede muna sa susunod na ng sweldo. Kupitin mo ang Diyos. Hindi ang pastor ang kinikita mo. Kaya ako naman natatakot pag hindi po yung binibigay nyo dito sa church ay hindi ko i-implement, ibigay para sa gawain. Sa mission, meron tayong sinusuportahan na mission. Ano man po naliligtas na bautismo ang doon, nagagalak ako. Sa pamagitan ng pagbibigay niyo po, ay napunta po doon. Amen? Kaya, nagkaroon ng violation. Nung ikaw ay pinagpapala ng Diyos, yung first fruits offering mo, dishonest ka nagbigay. Samantala ang sanlibutan, pansamantala lamang sa lupang ito. Mag-enjoy ka man ng 30 years, 40 years, at least may hangganan pa rin yun. Samantalang i-reward, eternal reward. Yung medalya tatanggapin mo sa Diyos, isa na eternal reward. Samantalang sa lupa, pansamantalang reward. Pag ikumpara mo ang dalawa, lamado po yung eternal. Remember that. Para hindi tayo magkakasala sa Diyos. Kaya sa sinasabi ko sa inyo, yung violation na ating ginagawa sa Diyos, magpasalamat na tayo. Sino ba ang nag-udyok sa atin na i-violate ang gusto ng Diyos sa ating buhay? Kaya masabi ko ng Bible, pinag-aralan natin nakaraan. Boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not
what eating may bring hope. Huwag mo ipagmalaki ang bukas na ikaw ay mabubuhay pa bukas. Dahil ang ating buhay ay nakahang o hindi nga agtay tayo di nga ito, urean niyang oras, matinag di agila, matinag tibyan. Mahuhulog po ang ating buhay, hindi natin alam kung kailan. Tiyak mo bang buhay, alam mo, buhay ka pa bukas? Biyaya lang ng Diyos, tayo mabubuhay pa bukas. Sino nagsabi sa inyo na sigurado ka buhay bukas? Tingnan. Sino nagpudyok sa iyo o sa atin? Sigurado ako bukas, pastor, na buhay. Huwag mo itaas ang kamay mo na ikaw ay buhay pa bukas. Baka mamaya hahamunin tayo ng Diyos. Ha? Huwag mo na itaas. Pag sabi mo, 16 years old pa lang ako, pastor, sigurado pa rin bukas. Never to challenge the Holy Bible. Amen. Bakit? Hindi natin alam bukas, hindi natin alam mamaya. Nandyan si accident, nandyan yung bangungot, nandyan yung... Maraming accident pa mga yan, nasagasaan, ganyan, na heart attack, hospital, sakit. Maraming paraan ng kamatayan natin. Kaya habang tayo po ay may buhay, huwag naman tayo mabuhay na violation, at tayo po ay problema po ng bayan. Hindi, dapat tayo mga anak ng Diyos. Matuto tayong sumunod yung gusto ng Diyos. Kung ano yung plano niya sa buhay na pag-aari niya. Hindi mo pag-aari ang buhay mo. Sino bang may-ari ang buhay mo? Ikaw? Hindi, ang Diyos. Ikaw lamang ay steward. Steward, ibig sabihin, tagabantay. Tagabantay lang dahil tingabyan. Ay iwanam dahil tingabyan. Kapupa dahil nga to. Nung kunamin dahil nga to, alam ko tingabyan mo, wala kong magreklamo. Bakit? Sa kanya yan. Amen? Kaya, members, I challenge you. Binigyan kayo ng Diyos ng pastor. Amen. Kaya kayo po nabaptize sa nabautismo. Sinabi ko sa inyo, ako yung pastor. Kaya itong mga dalaga na wala pang asawa, huwag kayong magsigurado makipag-negotiate kasi sigurado buhay ka pa bukas. Huwag mong isipin yung boyfriend mo. Bakit? Manalay ka sa Panginoon kung buhay pa tayo bukas. It is all by grace na tayo. Wala mo kayo mabubuhay. Kada araw-araw ng pamuhay, magpasalamat tayo sa Diyos. Salamat po Diyos, buhay pa. Ganyan na. Baka mamaya, di ka pa marunong manalangin. Ha? Remember that. Kaya, ito lang maging hamon ko sa inyo. Tayo bilang mga anak ng Diyos, ilang beses sa sinasabi ng pulpito ng kapartner ng Diyos. Yung pong Hosea, no one has ever become poor by giving. Hosea 2:8. Multiply the product but was offered. Yung pong in-increase ng Diyos ng ating pong pangailangan, nagkaroon. Was offered word to Baal. Yung pong ibinigay sa iyo ng Diyos yung pinagkatiwala na ari-arian. Katulad po ng blessing, katulad po yung kalusugan. Binigyan ka ng malusog, napunta ka naman sa alak. Ganun yun. Binigyan ka ng blessing, may magandang salary. Saan mo dinala ang sweldo mo? Kaya hindi mo pwede yung ganun mga kapatid. Dapat tayo po ay maging masunurin sa Panginoon. Amen. Dapat tayo maging masunurin. Remember that. Kaya, nagkaroon tayo ng violation. Dahil yung ibinigay ng Diyos sa atin na pinagkatiwala, ay binayulit natin. Ang ating kalusugan, nagkaroon ng violation. Ang ating kinita, nagkaroon ng violation dahil sa pagpupupit. Ano pa? May binigay sa iyo ng Diyos na alagang hayop. Pagdating sa pag-iinuman, binigay mo, kinatay nila. Andun na. Pero sa Panginoon, wala. Kaya, wala kayong pwedeng itago sa Diyos. Remember that. The same word will judge you at the last day. Pareho rin na salita ng Diyos, sisintensyahan ka sa pag-uusig sa harapan ko ng hukuman ng langit. Lahat po na nagkasala, tatayo. Bakit ikaw, Preacher John? Di mo sinabi sa mga barangay Concepcion, sa mission doon, na obligado sila magbigay ng ikapok.
Kasi si ganitong kapatid doon, hindi niya naintindihan ang ikaw po kaya hindi nagbibigay. Ano ang ginawa mo? Siya mo nanagot. Oh. Kaya ako dito sinasabi ko na sa inyo. Amen. Na obligadong mga anak ng Diyos, kung kapartner mo ay si Satanas, magbigay ka kay Satanas. Kung ang kapartner mo ay si Lucifer, ang kanyang mga alagad, magbigay kayo sa kanya. Cesar is for Cesar. Sa Diyos naman ay sa Diyos. Pero ano yung bigay mo kay Lucifer o kaibigan? They are all nothing beside the Lord. Kaya sa Diyos tayo magbibigay bilang partner sa ating pamumuhay. Amen? Amen. Kaya yung first fruits offering ay may ibig sabihin sa Manindayta, ito is sumunod ng topic natin. Ano ba yung first fruits offering? Pagdating po sa December, first week o second week ng December, first fruits offering. Amen. O kung diyan nakaunawa. Amen. Nung nakaraan, 180,000 in first fruits offering. Nakita ko yung listahan ng taga-bigay. Yung nagbigay ng 10,000, nagiging 5,000. Yung nagbigay ng 1,000, ay 10,000, nagbigay na ng 5. Yung iba naman nagbigay ng 5, nagiging 2,000. Kinupit pa yung 1,000. Isang 1,000 na. Yung mga ugali natin, mga pali-palitan naman natin ang ating mga ugali. Saan ba nag-udyok sa'yo na ganyan ang prinsipyo ng Bible? Wala. Maging honest lang po tayo. Aanin mo ang kayamanan sa lupa, mga kapatid. Short lamang ang buhay natin dito sa lupa. Amen. The only thing we should know and remember, God is faithful to us. We should have the attitude also to be faithful to the Lord. Sa lahat mayroon po tayo, maging faithful tayo sa Diyos. Amen. God Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Dalayan ko po, Panginoon, na bendisyonan mo lahat nakarinig ko ng first fruits offering. That no one is ever become poor by giving. Dahil wala akong katalo-talo ang mapagbigay, O Diyos. Kung ang pagbibigay mo sa amin, O Diyos, ay wala kami, O Panginoon. Nang pagkakataon, maabot namin ang iyong pagmamahal mo sa amin, Ama. Ang pinakasentro sa puso mo, Thy only begotten Son, ang pinagkalo mo sa walang kwenta po sa lupa. Pero sa amin, Panginoon, ay mapagbigay kami sa mayroon. Turuan mo nga kami, O Diyos, mapagkumbaba at tusukin mo kami, Panginoon, sa magiting mong salita, na kami po mapagbigay, O Diyos, na may galak at may kasiya, dahil ang lahat mayroon sa lupa, iyong pong pag-aari. Dalayan ko, Ama, na nawa ang hindi nang kaintindi, maunawaan ko nila ang giving. Dalayan ko rin, O Diyos, sa mga nagbibigay na may katapatan, bendisyon ng mga kailang buhay, kundi mo ang bawat pamilya ko nila, at dagdagan pa, O Diyos, ang kailang buhay kalusugan. Ang mga unfaithful, I pray po, O Diyos, at i-challenge mo sila. Ganun din po, O Diyos, na iyong pangako ng lahat kong maging masunurin, there is always a blessing. At dalahin ko, Panginoon, na yung mga estudyante walang trabaho, tulungan mo sila makatapos ang pag-aaral mo. Sa bawat mga bata, mga dalaga, at iyong pong ingatan naman. At lahat na nandito ngayon, matatanda, at lahat po, Diyos, na may edad na, napatapos na ang edad. I pray, Father, bigyan mo silang pagkakataon pa na makilala kang lubusan, na ikaw po ang aming partner. Dapat kami magalak sa harap ng panahon. Dahil wala rin tutumbas sa iyo, Ama. Ikaw ang pinakamakapangyarihan na Diyos. Pag-aari mo lahat. Salamat o Diyos na ikinonsider mo kami bilang iyong partner. By grace, ang magitan ni Kristo ay pinagkalubo sa amin ng Dolores. At dalayan ko, Diyos, sa mga members na sila po ay pumalito sa altar, o Diyos, sa manalangin. I challenge you members, come to the altar and pray. Kausapin natin ang Diyos sa bawat isa. God touch your heart. Why not come forward at tayo po ay magbuklog sa panalangin. Sa aming mga bisita, mga visitors namin, if ever you want to include you in our prayers, raise that hand. Taas mo lang yung kamay mo, Pastor. Isama mo ako sa inyong panalangin. Mayroon akong panalangin, mayroon akong lola at lolo, mga kapitbahay, hindi pa naman kilala kay Kristo. Gusto ko silang makilala ko nila si Kristo. Ngayon po ang aking pinagdala. Mayroon ba dahil sa mga bisita? Raise that hand, pakitaas ko lang yung kamay.
tama ng bisita. Visitors, wala. Bisita po na. Wala kayong panalangin sa mga isay. Yung mga mahal ninyo sa buhay, wala kayong bang hangarin, maligtas po sila.